Sinasabi dito, tayo nilikha ng Diyos ng mga lalaki at babae ayon sa kanyang wangis. 우리 스스로가 한 사람 한 사람이 정말로 존귀한 존재예요. Yun po, bawat isa sa atin ay tunay na mahalaga sa ating Panginoon. 우리는 영을 가진 사람으로 태어났기 때문에 우리는 책임과 그리고 의무가 있습니다. Dahil tayo ay pinanganak na may espiritu, tayo ay may mga responsibilidad at tungkulin na inatang sa atin ng ating Panginoon. 그런 책임과 의무가 없어요. 그냥 보는 대로 살다가 죽으면 됩니다. 그런 여기 있기 때문에 그런 책임이 없어요. 그냥 살다가 죽으면 끝입니다. Ang mga hayop po ay paalala po sa atin na wala po silang espiritu tulad ng mga tao, kaya wala silang ganong responsibilidad. Nabubuhay lang sila at kapag sila ay namatay, doon na ang kanilang katapusan. 그대로 심판이 있어요. 왜냐하면 영을 죽지 않기 때문에 사람이 상벌을 받게 되는 겁니다. Mga tao ay nahatulan ayon sa kanilang mga gawa dahil hindi sila namamatay magpakailanman. Tumatanggap sila ng gantimpala at ng mga parusa. 육신은 한 100년 정도 살다가 죽으면 그 육신은 무덤에 가는 거죠. Ang pisikal na katawan ay nabubuhay ng halos 100 taon. At kapag tayo ay namatay, ang ating mga katawan ay pumupunta sa libingan. 그러나 우리 생각과 우리 영혼은 죽지 않고 영원히 삽니다. 그래서 마지막 날에 우리 죽은 육체가 다시 살아나서 부활하게 됩니다. Yun pa man, ang ating mga iniisip at ang ating hindi naman 육신은 한 100년 정도 살다가 죽으면 yan po, kamusta po ba ang kalagayan po ng ating pangangatawan? Tanong po ni Pastor John. 우리가 죽으면 우리는 육신은 무덤으로 갑니다. Kapag tayo ay namatay, pagkatapos natin mabuhay ng halos 100 taon, ang ating pisikal na katawan ay pumupunta po sa libingan. 아담의 범죄로 인해 가지고 우리는 Dahil pa sa sanan ng unang taong si Adan, mayroon. 모든 인간이 다 죄인이기 때문에 이렇게 살다가 영원히 지옥행을 할 수밖에 없는 분명히 있습니다. Lahat ng tao ay makasalanan. Kapalaran lamang natin ang mamuhay ng ganito at hindi maiwasan makatanggap ng wala hanggang parusa sa impyerno. 하나님은 우리를 너무나 사랑하셔서 예수님을 육신을 입어야 육체로 보내셔서 우리 죄를 대신했어요. At tayo ng ating Panginoon, paalala sa bawat isa, at kaya sinubo niya si Jesus na kawangis at laman, katulad ng ating laman, upang pumalik at ubusin tayo sa ating mga kasalanan. 하나님이신 예수님이 죄 없으신 예수님이 십자가에서 죽으신 거로 우리의 죄를 대신 씻어주셨어요. Jesus na ating Panginoon, ang walang kasalanan, ay siya na inustigahan at nagkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. Pinarusahan siya kahit hindi siya karapat-dapat at hindi siya nagkasala. 로마서 5장 8절 말씀입니다. 우리가 아직 죄인이었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하시느니라. Ito ang salita mula sa Kabanata chapter 5, verse 8. Ipinakita ng Diyos ang kanyang sarili pag-ibig para sa atin. Sa ganito, noong tayo ay mga magsalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. 영원히 죽자는 우리가 이제 영원한 지옥과 천국에 걸릴 길을 우리가 알아야 됩니다. Na tayo na hindi namamatay kailanman, ay dapat nang malaman po na dapat natin malaman na kahit umaabot po tayo ng 100 taon, pero dapat may mapaalala po sa atin na may hanggan ng ating buhay. At yan po, paalala po na kailangan po natin ng ating Panginoong Jesus. 회개하고 예수 믿는 자에게는 죄 사함과 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. Pag nagsisisi at naniniwala kay Jesus, binigyan niya po tayo ng pagkakataon, humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. At yan po, tutubusin niya po tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. 저와 여러분,
저와 여러분은 이제 영원히 형벌을 원하고 천국에서 주님과 영원히 살게 됩니다.